Hindi nagtataka si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa planong pag-alis ng deployment ban sa mga manggagawa sa Kuwait. Sinabi ni Roque sa kanyang programa sa SMNI na hindi kayang mamuhay ng mga Kuwaiti ng walang kasambahay na Pilipino. Sa Kuwaiti po, status symbol kapag Pilipino ang iyong kasambahay o ang iyong empleyado. Kasi alam nila, ang pinakamagaling na talagang pwedeng makatulong sa kanila ay mga Pilipino. So talagang hindi cannot afford na mawala ang Pilipino sa kanilang buhay. Otherwise, baka makripol ang kanilang ekonomiya dahil sino mag-aalaga ng kanilang anak, sino mag-aalaga ng kanilang pamamahay, sino mag-aalaga ng kanilang mga yate, no? So, alam ko po yan na talagang pagdating sa mga Kuwait, ang number one preference nila ay mga Pinoy kasi tayo po ay mahal at meron talaga tayong, kumbaga, ano tawag doon, meron tayong yung hindi lang katapatan, kung hindi lang loyalty, kung hindi talagang binibigyan natin importansya yung ating mga pinagsisilbihan, no, bilang mga manggagawa, no. So hindi ako nagtataka na nanggaling na sa pinakamataas na leader ng Kuwait na talagang gusto nila muli magkaroon ng Pilipino dahil they cannot afford to live without Filipinos. Yan po ang katotohanan. Magugunita na ipinatigil ang pagpapadala ng mga Filipino household workers sa Kuwait kasunod ng sinapit ni Julie Biranara na brutal na pinatay ng anak ng kanyang Kuwaiti employers. Samantala, pagdating naman sa usaping hindi pa nababayaran sahod ng mga OFW sa Saudi Arabia, sinabi ni Roque na dapat madaliin ng Saudi Arabia government ang pagbabayad nito. Kasi yung anunsyo naman na talaga magbabayad ng Saudi Arabia, ilang buwan na yan eh. So nagtataka ako na hanggang ngayon pinoproseso pa pala. Dapat naman kapag nagsabi na silang magbayad kasi barya lang naman sa Saudi yan eh. Matatandaan na mahigit 10,000 overseas Filipino workers ang hindi nakatanggap ng sahod ng 2015 at 2016 matapos magdeklara ng pagka-bankrupt ang mga kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan.